Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ituturo ko po sa inyo kung bakit po maaari po natin gamitin ito pong salitang so sa dulo ng ating sentence. Okay po? Anday lang po kasi niyan ay meron po tayong tinatawag na substitution po. Okay? Sa English grammar may tinatawag na substitution na yan po ay binubuo ng mga salitang this, that, so, one, once, then, yes, no, here, do, does, at iba pa. Na ginagamit po yan na pampalit sa salita o grupo ng mga salita. Na yung salita o grupo ng mga salita na iyon ay papalitan natin para hindi na muli natin sabihin muli. Kasi pag sinabi po muli natin sila, maaaring ang dating po natin doon sa ating kausap ay paulit-ulit na po tayo sa ating sinasabi. Okay po? Halimbawa po, ito, do you think I will pass the exam? Sa ating mga Pilipino, kalimitan ganito po ang ating sagot. Yes, I do think you will pass the exam. Di ba ganyan po? Kung gusto nyong hindi po tayo paulit-ulit sa mga salitang nagamit na sa ating usapan, katulad po nitong will pass the exam, uulitin muli natin dito sa baba. Kung ayaw nyo ng ganyan paulit-ulit, maaari po tayo gumamit nitong substitution. At ang ginamit ko po dito ay itong so. Kasi po ang so ay pwede pong ipampalit sa isang clause. Kung mapapansin nyo, dito sa tanong na do you think I will pass the exam, ang clause po na nandito ay itong I will pass the exam. Kasi po, pag sinabi natin clause, yan ay binubuo ng subject at predicate. Yung subject po natin dito ay itong I, yung predicate naman po natin dito ay itong will pass the exam. So, pag pinagsama po natin yan, yung subject at predicate, nagiging clause po yan. At ito pong clause na ito ay pwede po natin paltan ng so. Kasi po ang so ay pampalit sa clause. Okay? So, pag pinaltan ko po itong I will pass the exam, ito pong gagamitin ko, itong so. Kaya ito po ang naging resulta. Yes, I do think so. Na ang ibig sabihin ng so ay itong you will pass the exam. Yan po ang ibig sabihin ng so dito. You will pass the exam. Kung may magtatanong dyan, bakit yung subject ay naging you dito sa baba, sa taas ay I. Kasi po, itong you, itinuturo ko po yung nagtatanong. Kasi tinatanong niya kung makakapasa siya sa exam. Siyempre, siya ang ituturo ko kasi siya yung pinag-uusapan. Di ba? Alangan naman po ako. Alangan naman ang sasabihin ko dito ay I. Kasi pag ang ginamit ko ay I dito, ibig sabihin, ako yung kukuha ng exam na hindi naman, di ba? Kaya you po ang aking ginamit dito. Okay? At kung mapapansin nyo, itong you will pass the exam, clause po yan. Yung subject natin na itong you, yung will pass the exam ay predicate. Okay po? Okay, isa pa pong halimbawa. Do you have a girlfriend? Kunyari, may nagtanong sa akin yan. Siyempre, ito ang sasagot ko. No, I don't. Kung mapapansin nyo, gumamit ako ng salitang don't para hindi ko po ulitin itong mga salitang do have a girlfriend. Okay? Kasi ito pong don't ay pwedeng pangpalit sa verb phrase. At ang verb phrase po natin dito sa tanong ay itong do have a girlfriend. Bale, yung don't po, yan po ay negative na forma para sa do. Okay? Yung negative na forma naman para sa does ay doesn't. Okay? So, don't po ang ginamit ko kasi wala naman po akong girlfriend. Yun ang ibig kong sabihin. So sa halip po sabihin ko na no, I don't have a girlfriend, sa halip ganyan ang sabihin ko, ito lang ang sasabihin ko, no, I don't. At tayo po ay maintindihan na po ng lubos ng ating kausap na Amerikano. Okay, kasi yung don't po, sinasabi po nito, itong mga salitang do have a girlfriend sa negatibong pamaraan. Okay po? Okay, isa pa pong halimbawa.
I'll see you at 3 p.m. Pag sinagot ko yan, sasabihin ko naman, okay, I'll see you then. Then po ang ginamit ko kasi ang then po ay pangpalit sa oras. At kung mapapansin nyo, ito po ang pinaltan ng then, itong at 3 p.m. Okay, sa halip sabihin ko muli yung oras, edi then na lang po ang gamitin ko para hindi po ako paulit-ulit. Okay po? So, ganyan po kalaki ang tulong ng naibibigay po ng substitution. Okay, kaya sana po natutunan nyo ng maigi. Maraming salamat po.